Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post. Ang balita ngayon. Title, Mahiya naman kayo, Father. Tungkol na naman ito sa paring nagsampa ng kaso laban kay BP Sara. Ito ang reaksyon ng kilalang political strategist na si Miss Malu Tiquia sa naging pahayag ni Father Flaviano Villanueva laban kay Vice President Sara Duterte at tinawag niya itong propaganda na walang tamang proseso. Ayon kay Tiquia, malinaw na wala umanong itinatago si BP Sara at kung may issue man, dapat itong idaan sa tamang forum at hindi sa media pressure at moral grandstanding. So ito ang diretsahang patutsada ni Professor Tiquia. Father, walang tinatago si BP, hintay ka lang sa tamang forum. Binigyan din niya na hindi basta-basta maaring maghain ng kaso kung walang jurisdiksyon. Correct. Malinaw na saklaw ng tungkulin while in office at wastong evidence gathering, mga bagay na aniyay tila binabaliwala ng mga kritiko. Unlike, sabi ni Professor Tiquia, unlike you, we know jurisdiction. We know what while in office means and what evidence gathering is. Dagdag pa ni Tiquia, ilang beses nang nilinaw ng Korte Suprema kung alin ang labag sa konstitusyon, kaya nararapat umanong hintayin ang mga desisyon kaugnay sa GAA 2025 at habeas corpus petition bago kumilos. Let us wait for the ruling. Then and only then can we move. Para kay Tiquia, ang ginagawa ng mga kritiko ay hindi paghahanap ng katotohanan, kundi optics at propaganda na aniyay halata sa paraan ng presentasyon. Your toniladang papel, dami kasi, does not speak well. Optics lang. Mahiya naman kayo. Lumabas ang pahayag ni Tiquia sa gitna ng umiinit na diskurso kaugnay ng mga kasong isinampa laban kay BP Sara Duterte, kung saan patuloy ang banggaan ng pananaw sa pagitan ng legal accountability at political propaganda. Okay, so accountability muna tayo ha. BP Sara is an impeachable officer. Okay? So, ang tamang proseso is i-impeach nila si BP Sara. Sa February 6, 2026 pa, dapat sila mag-impeach. Bakit ngayon? Inuuna na nila ang, ito na nga, pagsampa ng kaso sa ombudsman na noon pa sinabi na ni Ombudsman Boying Rimulya a week or two kaupo niya, sinabi niya na hindi ko saklaw si BP Sara. Kasi nasa ombudsman law na ang impeachable officer hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng galawin ng ombudsman. Pwede lang siyang mag-imbestiga, kailang yung kanyang result of investigation ipasa niya as evidence sa impeachment court. That's the proper venue, forum. So, agree ako dito sa sinasabi ni Professor Tiquia na grandstanding, political noise, pang headlines. So tingnan nyo, sabay-sabay
Una, yung inakusahan si BP Sara na kabit daw siya ng mayaman na Pulburon Lord, Sammy Oy. Yung paninira sa pagkatao. Tapos ang husband daw niya, si Attorney Man Scarpio, Pulburon Lord din. Tapos, ano pa daw, si BP Sara, mayroon pang karelasyon na bata, basketball player. Ano pa, karelasyon din daw ni BP Sara ang kanyang chief of staff, si Attorney Zuleika Lopez. Yun. So, isang anggulo yun, paninira. Ibang anggulo din, Ramel Madriaga affidavit. Yan. Inaakusahan si BP Sara na ngulimbat ng bilyones, kwarta sa Pugo. So, bagman daw niya itong si Ramel Madriaga. Ito, pangatlong anggulo, ombudsman na kaso, plunder. Para ipalabas na masama talaga si BP Sara. Yun. So, nakikita ko nga is talagang political noise ito para sirain si BP Sara sa imahe ng publiko. Kasi nga, yung political spectrum ngayon, nahati sa apat. Mga pro-Duterte, mga tao, comprises of 34%. Ang mga Marcos, 15%. Ang makakamping, Dilawan, 12%. And then the biggest group, yung neutral, 39%. So, tingin ko itong ginagawa nila ngayon, they are targeting itong neutral group. Itong baliwala sa kanilang politika, ang kanilang kabuhayan lang. Okay. Itong ginagawa nila sa obserbasyon ko is mag-boomerang na naman ito sa kanila. Kasi siguro yung mga kawawang kababayan natin, yung naghihikaos, pagkain ay natupag, siguro mapaniwala nila na ganyan nga kasama si BP Sara. Kailang yung mga intellectuals nagmamasid, nag-observe, nagtitimbang, nako, hindi nyo pwede silang dayain ng mga ganitong propaganda kasi tinitimbang nila. Tapos age of social media ngayon, ang daming sources ng information. Kaya good luck sa inyong paninira kay BP Sara. You can never put a good man or woman down. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na ni ang matagaan og yero si ate. So mao na nilang balay. So luoy gud kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tanawa ang abuhan guys. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mig yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na, so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25. So 25. Asa day mong bana te? Naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang.
So si ate, mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso, dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate, so makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.